Nako, viral na ngayon ang di umano audio or video na pag-uusap di umano ni Boying at ni BBM daw. Dito ay tinasabi na unahin daw si Senator Marcoleta ang kasuhan kesa daw kay Martin. At si Martin daw magpa-press kung ka lang daw, no? Para daw lumitaw, parang inaasikaso ko no? Ito po ay una ko pang ipagpapauna kong sabihin po sa inyo bago tayo magsimula. Ito po ay hindi galing sa akin, no? Ito po ay viral na. At sa iba pang mga upload, mas viral to. Pero dito, nakikita ko viral din kasi nasa 22,000 share na to. Okay. At napakaraming reaction, 5,000 reaction at 42,000 likes, no? Na reaction, no? O ngayon, hindi po sa akin tong galing na to, itong audio na to o video man to. At hindi ko sinasabing totoo to at hindi ko rin sinasabing hindi totoo to para tayo parehas, no? Uulitin ko, wala tayong kinalaman dito. At baka kasi pagbintangan tayo, no? Kayo gusto kong humusga sa inyo. Humusga kayo na ito ay totoo. Na may isang video kung saan nag-uusap si Boying at si BBM daw. At dito, sinasabi nila, mas lamang yung sasabing ito daw ay totoo at iba naman daw ay AI. No? Pero, mas maganda dito, gumigit na tayo. Hindi natin pwedeng sabihin totoo to at hindi natin pwedeng sabihin hindi totoo ito. Kasi, baka pagdating sa surian, doon tayo madali. Pag sinuri ito na AI pala, dali tayo. At pag sinuri naman to totoo pala to, dali rin tayo. Tama? Kaya dito, investigasyon, no? At suriin to. Pero, hindi naman mag-iimbestiga yung mga yan eh. Kahit dito eh, no? At dito, ang uhusga, kayo na lang humusga dito. Pero paalala ko lang, no? Ito po ay isang hindi galing sa isang upload na kung saan ay hindi naman kilalang vlogger, no? Hindi ko alam kung may followers siya malaki. Pero dito sinasabi, nag-uusap si Boying at pinag-uusapan at plano na kay Joel Di Umano daw at kay Cheese ay ipending muna. Tapos kay Marcoleta, parang tila yata, unahin para makasuhan, no? Mas maganda nga painggan natin. Painggan natin. Hindi ko sasabing totoo to, ha? Painggan nyo lang. Hindi natin pwedeng hatulan na totoo to. Na? Kasi baka patibong to eh. Baka ito, tanim na naman to. Baka patibong na naman to ng kalaban o ng vlogger. Para pag sino maniwala kakasuhan, nagpapakalat ng fake news. So, hindi natin ito pinapakalat para fake news. Hindi nga natin sinasang-ayunan to eh. Correct? Tama? Ulitin ko ha, sa mga otoridad na nakikinig dyan, hindi natin sinasang-ayunan ang video na to. At hindi ko sasabing totoo at fake ito. Tama? Gigit na lang tayo dito. No? At ito, hindi natin pwedeng hikayatin at sabihin sa inyo na totoo to. Ha? Dahil napaka-sensitive ng video na to. Ay na, ang audio. No? Na maaring mag-cause ng kalituhan sa mga tao, no? Mas maganda ito ay suriin ng investigasyon sana ng NBI, si Mr. Sino bang magsusuri diyan. Patunayan na ito ay totoo, patunayan itong peke o totoo man o hindi para mas tao mas maintindihan, wala na mabiktima. Kasi kung peke ito at pinababayaan yung kumalat to, baka matulad dati na pinabayaan yung munang kumalat bago nyo sabihin hindi peke pala. So marami na demand at marami na kulong. Di ba? Kung talagang concern kayo sa taong bayan, sa mga Pilipino, aagapan nyo to, yung mga ganitong kumakalat. Kasi baka ito'y patibong lang. Di ba? Kawawa naman yung tao. Mabiktima siya, mag-share, no? Pag nag-share siya at sabihin niya, totoo to, at hindi naman pala totoo, makakasuhan siya naman siya. Tama? Kasi may nagtanim. Correct? At doon naman sa nagsasabing totoo ito, wag muna kayo husga. Pag-aralan nyo muna, baka patibong lang. Painggan nyo po itong video na to, ating painggan. Yung kaso ng dalawa, pahilawin mo muna. Ang kaso ng dalawa, pahilawin mo muna. Although kaya kasi to ng AI eh. Kaya to ng AI eh. Although kaya to ng AI. No? Pero hindi natin masasabi kung ito ay totoo nga talaga. No? May tumatawag sa akin. Pero mamaya na kinancel ko muna. Sabihin ko tapusin lang, nag-vlog pa ako. Tuloy natin. Okay, ganito. Painggan natin. Ulitin natin at tutuloy natin ha. Painggan natin. Sandali ha. Na-distract tayo sa tumatawa. Ito mahirap pag live tayo eh. Pag on the spot pala tayo, wala tayong cut dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, wala tayong cut, wala tayong script na binabasa, no? Kaya mahirap magkamali, mahirap umulit, mahirap magkamali, mahirap mag-edit, no? Okay, ulitin natin. Ulitin natin, painggan nyo, ha? Yung
kaso ng dalawa, pahilawin mo muna. Yung kay Marcoleta muna unahin. Yung kay Romualdez, ikaw na ang bahala gumawa ng dahilan. Magpa-presscon ka lang. Ulitin ko ito, pakinggan nyo mabuti ha. Yung kaso ng dalawa, pahilawin mo muna. Dito kasi, parang kaduda-duda. Hindi ko pinatatanggol si Marcos ha. Dito kasi kaduda-duda, pero kayo humusga na pahilawin mo muna. Medyo nag-islang yung salita. So, baka patibong. Correct? Kaya wag maniniwala basta-basta. Baka AI lang talaga. Yung kay Marcoleta muna unahin. Yung kay Romualdez, Pero yung kay Romualdez, katono talaga. Pero kasi may mga AI kasi gumagawa ng ngayon ng audio na talagang katono ng salita. Di ba nabibiktima yan yung mga ano dyan, yung mga scam sa mga nagtitinda. Kita nyo, akala mo nagtitinda si Kim Chu, di ba? May ganun eh. Ginagamit yung mga artista, sila Vice Ganda, ginagamit, yung boses, sila Big Soto, ginagamit. Kaboses talaga eh. Yung audio eh, para paniwalain yung tao, yun ang tinitinda niya. Kahit si Willie Ong eh, nagsimula yan kay Dr. Willie Ong eh. Kaboses si Dr. Willie Ong oh, kamukha rin ni Dr. Willie Ong oh, sabay din yung boses niya oh. No? Hindi natin alam eh, no? Kaya mas maganda imbestigahan to para hindi na kumalat to, no? Oh, at kasi sa video na to, may video dito nag-uusap si Boying at si BBM. Ang puna ko dito, hindi sabay yung audio sa pag-uusap nila. Correct? Baka pain, baka patibong. Pero sabi ng iba, yung edit na lang daw ito, pangalawang video na daw ito, yung original na video nito wala daw video. Audio lang daw talaga. Sabi ko, ba't nilagyan ng video? Hindi nila alam, baka daw mas papaganda, ma-appreciate yung audio. Eh dapat, kung gagawa kayo, wag na kayo mag-edit. Kung sasabihin yung totoo yan. At patunayan yung totoo. Di ba? Ilabas nyo yung original na cellphone, ibigay nyo sa otoridad, kay Melvin Matibag, ibigay nyo, sila magsusuri kung totoo ito o hindi. Ay maliban na lang kung kakampihan nila. Hindi natin alam. Pero para patas, kumuha ng IT expert na hindi panig ng BBM, na hindi panig ng Duterte. Para patas. Yan ang aking payo ha. O, isa pa, pahinga natin. yung kaso ng dalawa, pahilawin mo muna. Yung kay Marcoleta muna unahin. Yung kay Romualdez, ikaw na ang bahala gumawa ng dahilan. Magpa-presscon ka lang. O yan o, magbasa tayo ng konting komento ha. Magbasa tayo ng konting komento. Ang sabi dito sa konting komento, makasama din kayo sa pagdating ng araw, sisikat din ang araw kay BP, Sara Duterte. Sistema kapag bangag ang namumuno. Ayan o. Pag di mo unahin si Marcoleta, makukulong tayong lahat. Ayan o. Yan pala ang mabait daw. Ngiti-ngiti lang sa camera pero behind the ganyan pala siya. O. Na hindi AI yan kasi boses niya talaga iyan. Sobrang clear. Ang grabe siya talaga, mastermind. Nakaw, grabe talaga. Ito, patas tayo dito. Hindi natin pwede sabihin ito ay totoo talaga o hindi totoo. Hindi natin pwede sabihin ito na ay magdesisyon tayo na hindi AI. Mahirap na kasi marami talagang AI na kumakalat ngayon ng audio na. Totoo yan. Kaya ko inunahan kayo na i-upload to. Kasi ayoko may mabiktima sa inyo. Lalo na sa mga DDS. At sa mga kapatiran, sa mga kamunting kaalaman, ayoko mabiktima kayo ng patibong. Baka may patibong sila dito para malista naman ang usapan. No, mapunta na naman dito, makakasuhan naman yung mga vlogger na kakagat. Biruin mo, imagine, 22,000 share. Ilang Pilipino ang nag-share nito at naka-views? Imagine. Sa 1,000 share lang, napakarami na eh. What if pa kaya, ilang oras pa lang to? 9 hours pa lang to ha. What if pa kaya kung 24 hours to, baka ito trending na trending talaga, viral na talaga to. Baka umabot to ng 80,000 share. Di ba? At yun ay mabiktima, makasuhan yung iba, kawawa naman. Kaya ang sabi ko dito, hindi ko siya sabing totoo to at hindi rin totoo. Suriin to, dapat. Di ba? Hindi to maganda. Kasi ano to eh, nag-rally ang INC dahil na talaga si Marcoleta na pagbibintangan. Imagine ha, plunder, ginawang plunder, hindi naman plunder. Hindi naman nakaw, donasyon ginawang nakaw ng gobyerno. Samantala na patunayan nakaw ng gobyerno, yun ang hindi nakaw. At wala nakakasuhan. Si Seto Marcoleta kakasuhan. So ibig sabihin, ako ito personal, hindi ako naniniwala sa video na to, aminin ko. Sa audio na to, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi sapat na sa akin yung nakita ko eh, kahit wala ng audio eh. Sapat na sa akin, nakita ko na si Marcoleta, imagine, isip magdamag. Search ako ng search, paano naging plunder yung donasyon kaysa doon sa nakaw na patunayan? Paano nga? Sige nga. Kaya hindi na kailangan ng audio. Dito pa lang hindi na ako naniniwala.
Kalimutan ko na to. Kayo, bahala kayo kung maniwala kayo. Sama ko makalat to. Pero, sa akin lang, hindi na kailangan ng audio, hindi na kailangan ng video para patunayan si Marcoleta ay uunahin. Dahil kitang-kita nyo naman, sabi pala ni Cayetano, sa umpisa pa lang, ano sabi ni Cayetano? Pag lumipat, wala ng kaso. Ayaw maniwala ng mga vlogger ng mga bangag. Anong nangyari? Kinasuhan si Marcoleta at si Joel Absuelto. Tugma sa sinabi ni Cayetano 1 week before bago lumipat sila. Di ba? Pag lumipat, wala ng kaso. Si Cheese may kaso ba? Wala na. Si Joel, nakulangan daw ata ng ebidensya ata. Si Martin, nasa na? Di ba? Ngayon, tumutugma din siya sabi na si Marcoleta, uunahin. Kahit wala ng video eh. Ay, hindi ako niniwala sa video na to, sa audio. Pero, sa sitwasyon niya yun, naniniwala ako na si Marcoleta inuuna. Pinapasama dahil sa pag-iimbestiga sa flood control issue na pinagmamalaki nila na sila ang nag-una na mag-imbestiga. Kung kayo nag-una nag-imbestiga, dapat papatuloy nyo si Senator Marcoleta na mag-imbestiga. Kung hindi man kaya ipagpatuloy ni Senator Marcoleta mag-imbestiga, anong ginagawa ni Pinky? Anong ginagawa ni Erwin? Anong ginagawa ni Kiko? Ba't di nyo inuobliga? So, ibig sabihin nun, may pagtatakip na nangyayari ngayon. Palagay natin may kaso si Senator Marcoleta, conflict sa gagawin niyang investigasyon sa flood control. Bakit si Erwin? Bakit si Pinky hindi nag-iimbestiga ngayon? Hindi ba? Bakit ayaw nila mag-imbestiga ngayon? Lalo si Kiko, sa kanya ang blue ribbon ngayon. Bakit di siya mag-schedule? O sa bagay, sige, granted. Uunahin si Sarah. Pero, aabangan namin. Pagkatapos na kay Sarah, dapat mag-schedule ka na. Dapat niya mag-schedule na siya eh. Pwede naman isabayan eh. Ang lalaki ng sahod nyo dyan, 400 to 300,000. Tapos tatama rin kayo, gusto nyo, impeachment lang unahin? Pera namin pinapasahod sa inyo? Di ho ba? O, maputo tayo sa video Ulitin ko, hindi ako naniniwala sa video na to. Personal ko to. Hindi ko kayo hinikayat na maniwala, hindi ko kayo hinikayat na wag maniwala. Personal ko to. At kayo, bahala kung maniwala kayo, hindi. No? Ulitin nyo na lang kung ano nyo. Hanapin nyo ang pangalan niya, Boy Tindero Vlog. Hindi ko alam kung joke lang siya. No? Pero, mahirap gumawa ng isang bagay na invento man o hindi, pero NBI na bahala sa kanya na mag-imbestiga dyan. No? Yun lang yun. Pahinga natin itong Banateros na to. Gagamitin versus Martin Romualdez. Medyo nagtataka lang ako dito. Medyo nawiwirduhan ako. 'Di ba? Kung gagamitin ang salaysay ng 18 ex-Marines laban kay Martin Romualdez, bakit pinapasinungalingan ng ibang mga senador kagaya lang? Oo nga. Ang naglagay kay Ombudsman, si Marcos, appoint yata. Sinabi ni Ombudsman, gagamitin niyang 18 Marines sa kaso ni Martin. Sakyan natin, no? Bakit di pinaniniwalaan ng mga vlogger ni BBM yung sinasabi ng taong bayan na 18 Marines, nag-akot na mali-maleta? Kung ganon, yung 18 Marines pala, may kumuha sila ng ebidensya. Lumalabas ba yung 18 Marines may sinasabing totoo at may sinasabing hindi totoo? So, hindi pala pwedeng i-general natin ang 18 Marines na lahat sila peke. Therefore, may sinasabi pala ang 18 Marines na totoo at may sinasabi sila na hindi totoo. Dapat isinabi nyo, isinapubliko nyo kung alin ang totoo doon. Para magkaalamanan. Di ho ba? Kasi mahirap to. Maraming sangkot na pangalan. Nakita nyo, pinangalanan. Mga reporter, mga dating senador, pinangalanan. Dapat kung talaga ombudsman kayo, sabihin nyo kung ano yung kinaso nyo kay Martin na ipahayag ng 18 Marines. Alin doon? Baka may koneksyon sa iba. Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi nyo, niloloko nyo kami. Malay, paano kami maniniwala dito? Nilalansin nyo kami. Tito Soto, Tulpo Brothers, Ping Lacson. So, ibig sabihin, kung iisipin nyo maigi, bakit sinasabihan nila Lacson, Soto, Tulpo, na sinungaling ang 18 ex-Marine, tapos ngayon gagamitin yung kanilang salaysay laban kay Martin Romualdez. Kung hindi ako nagkakamali, ang ombudsman ata ang gagawa niyan. Kung hindi ako nagkakamali. Okay. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ng 18 brave ex-Marine, kung may natandaan ako na sinabi nila na etong si Lacson, Soto,
at iba pang mga politikong tumakbo noong 2025 senatorial election ay nakatanggap ng halos 50 million galing kay BBM daw. Tama. Sinabi rin yan. So, usually, totoo yun? Totoo yun, Boying? Laglagan na to. Kung ganun. Kung totoo man yun, at totoo ang 18 Marines, laglagan na to. O, mga senador, kung laglagan na to, alam nyo na gagawin. Kakampi pa rin kayo sa mga taong ilalaglag kayo? Ako lang 50 million galing daw yan kay BBM. Daw daw. So, ibig sabihin, hindi 100% sure yun. So, parang narinig ko yan sa 18 Brave Marine. Ngayon, ang nangyari, ang napapaisip ako na kaya pala todo deny, todo tanggol, todo paninira etong mga senador, kagaya na lang nila Tulfo, Soto, at Lacson. Baka nga talagang totoo. Totoo yung sinasabi ng 18 Brave Marine na tumanggap ng 50 million campaign donation etong sila Soto at Lacson. Ang malapit pa nga dyan, etong si former Senator Bong Revilla lang ang hindi tumanggap doon sa pera na yan at yung si Camille Villar. Diba? So sila lang ata ang hindi tumanggap ng 50 million na tapos sila pakakasuhan. pinamigay ni BBM sa mga senador para gamitin sa kanilang campaign. Una-una, si Camille Villar, medyo naniniwala rin ako kasi bilyonaryo na yan. Diba? Hindi na kailangan ng pera din Villar, kayo naman. Magkano bibigyan mo kay Camille Villar? 150 million, 50 million? Kayo naman. Hindi isa. Dating pinakamayaman sa Pilipinas si Manny Villar. Matanda na si Manny Villar. Nakain na ba ang mana niyan? Syempre, wala pang mana, may investment na yung mga yan, yung mga anak niyan. Kagaya ng mga Henry C, mga C. Ito yung mga anak mayayaman. Di ba? Tatanggap ba ng pera si Camille? So ano yan? So may pera sila. So parang hindi talaga nila kukunin yung 50 million na yun. No, kasi may sarili silang pera. Pero kay Soto, Lacson, at dito kala Tulfo, kay Erwin Tulfo, ay may posibilidad na maaaring totoo nga na tumanggap sila ng 50 million na ibinigay ni BBM. Ang tanong, saan galing yun? Di sa pera natin. Diba? Tignan nyo ngayon, yung nangyayaring nakawan, 2025 national budget, palang ang pinag-uusapan. What if pa yung 2023, 2024, at ngayong bago na mayroong 6 trillion na ngayong 2026. Nalilibang tayo, masyado tayong focus sa 2025 national budget na yan yung pinag-uusapan natin ngayon na nawawala. Hindi maipaliwanag kung nasan. Yung 2023 at 2024, tsaka yung bago ngayon, kamusta na kaya? No? Duterte naman daw may kasalanan. Sabi ng mga vlogger, hindi kasi sila marunong gumawa ng budget Akala nila, ang budget ng Pilipinas, permanent. Kung yung ginawa sa Pangulong Duterte, yun na yun. Alam nila taon-taon gumagawa ng budget. Alam nila taon-taon pinipirmahan niya ng DBM, ng executive, lahat ng legislative. Tapos sasabihin mo, 2024 budget, Duterte may kasalanan? O sige, palagay natin Duterte may kasalanan. Hindi ba pwede ipagpatuloy ng presidente na susunod sa kanya na imbestigahan ang nangyari ngayon sa korupsyon ng Duterte? Ba't wala nangyaring ganun? So kung iisipin nyo maigi, kung pagdudugtong-dugtongin nyo lahat ng sinasabi ng mga ebidensya laban dito sa mga korap dito sa gobyerno, ay may posibilidad na totoo din talaga. Ang masaklap pa nito, kung gagamitin ang salita o ang affidavit o ang salaysay ng 18 Brave Marine at gagamitin laban kay Martin Romualdez na alam naman natin na hindi talaga tutuluyan yan. Alam natin yan. Ibig sabihin, totoo ang kanilang Totoo. Ang tanong dito, alin sa mga ginamit nyong pahayag ng 18 Marines na ikinaso nyo kay Romualdez? Dapat sinabi nyo sa taong bayan yan Alarma to. Kasi kung kumuha ka pala dun sa testigo sa mga pahayag
ng hinihinala ng mga vlogger na sip-sip sa administrasyon na peki daw ang 18 Marines, nakakaalarma. Dahil alin ang totoo. At naniniwala tayo na totoo yun. Kasi ombudsman na nagsabi na kumuha sila ng pahayag ng 18 Marines para ikaso kay Martin. Tama? Eh kung ganun, kung totoo pala 18 Marines, totoo di si Gutesa. Di ba? O pumipili lang kayo ng paniniwalaan sa sinasabi nila. Di ba? Pumipili lang ba kayo? Ay, eto, pumili tayo. Pag ituturo na ang big fish, hindi na kayo maniniwala. Di ho ba? Kanilang salaysay. Eh bakit sinasabi ng ibang mga politiko kagaya nila Lacson, Soto at Tulfo na sinungaling daw at wala daw katotohanan ng Oo, di ba? Laglagan na to. Alam niyo naman ang Boeing, kaduda-duda lagi galawan. Pasin yung Boeing. Para totoo yung hinala natin na Remulla babaliktad. Di parang pag sinabi, subukan mo tanggalin kapatid ko. Di ba? May, alam mo nakaraang ganyan, di ba? May baliktaran nangyayari. Totoo, di ba? May baliktaran nangyayari. Yun, takot lang talaga tong si Junior kasi baka magsalita ang Remulla. Eh, malakas ang Remulla kumpara kay Junior. Sa posisyon, mataas si Junior kasi presidente. Pero sa kakayahan, Remulla ang malakas. Sa experience man lang sa utak. Naniniwala ako malakas ang Remulla. At naniniwala ko ang may puso si John Vic. Nakikita ko may puso si John Vic. Nakikita ko, John Vic, na may puso ka at matalino ka. At naniniwala ko, baka napipilitan ka lang. Sana ka na, sumama ka na. Hindi sa mga Duterte, sumama ka sa taong bayan. nagsasabi ng 18 Brave Marine. Ang gulo ha. Oo, ang gulo nyo ha. Masyado nyo kami nililito. Buti na lang hindi kami kasing tanga ni Redon. No? Buti na lang hindi kami kasing tanga ni Redon. No, na hindi na nila alam yung kanilang pinagagawa o hindi na nila alam yung kanilang pinagsasabi. Buti na lang talaga. Oo. Buti na lang namulat talaga tayo ni Pangulong Duterte sa lahat ng maaaring gawin na kawalang yaan ni Marcos Jr. So, tanong natin sa mga senador, kagaya na lang nila Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, Senator Tito Soto, Senator Pampilo Lacson, si Lito Lapid ba sa ano ba yan? Sa kay BBM ba yan? Tanong lang natin to, wala naman siguro masamang magtanong kasi binoto nga kayo ng taong bayan dyan. So, ibig sabihin, isa kayo sa mga tanungan at sumbungan ng taong bayan. Totoo ba na tumanggap kayo ng tig-50 million nung senatorial election? Ako ay... Hindi, kahit tanongin mo yan, hindi sasagot yan. Hindi sasagot ng diretso yan. Hindi na lang sasagutin yan. Hindi naman yan eh. Andito lang sa atin, sapat na yung marinig natin na tinanggap nila yung 18 Marines, yung pahayag, at doon kakasuhan si Martin sa pahayag ng 18 Marines. Sapat na yun. Nakatibayan, totoo pa lang, sinasabi ng 18 Marines. Ulitin ko ha, yung audio kanina, hindi ako naniniwala doon. I mean, hindi ako naniniwala at hindi ko rin pwede sabihin, hindi totoo. Pero sa akin lang kasi, ang mapapayo ko sa inyo, sa akin lang, huwag natin paniwalaan at hindi natin pwedeng paniwalaan. Hindi natin pwedeng paniwalaan at hindi natin pwedeng hindi paniwalaan. Pero kung sa sarili ko, hindi ako naniniwala. Naniniwala ako patibong yun. Patibong yun. Huwag nyo kakagatin. Hayaan nyo muna mag-imbestiga sila. Hayaan nyo sila. Mararamdaman nyo lang kung totoo yan eh. Pag hindi inimbestigahan, doon kayo humusga. Kasi marami nilabas na video, hindi naman nila inimbestigahan. Di ba? Alam nyo yan. Alam nyo yan. Yung sa Amerika, yung kalbo, alam nyo yun. Di ba? Ewan ko ba't di inimbestigahan yun eh. Nagtataka lang ako Nagtatanong lang kami ba't di inimbestigahan yun. Ano pangalan nun? Si Dean, Dean, nasa Amerika. Dapat inimbestigahan yun. At nasa na ngayon yun. Yeah? Okay. Ipagpatuloy natin dito kay Cathy Binag, yung naputol natin kanina. Diba? Willing tayo, ninakaw na eh. Eh di huliin nyo isa-isa, puntahan nyo sa bahay, sure ako may pera doon cash.
Maleta. Check niyo yung basement. Sa Forbes. Oh, sige, sa Forbes. Hindi, feeling ko wala na sa Forbes. Nasaan? Nasa Makati? Nasa EDSA? Nasa Aguado daw. Granada! Oo nga naman, nasa Granada. Aguado, di Granada. Aguado yata sisigaw. Diba? Diba? Kasi may delivery daw doon. Diba? Ako nga, kanina, I don't understand saan nanggaling yung sinabi na okay daw ang ekonomiya natin. Mura ba ang gasolina? Mura ang bilihin? Nagtataas ang renta ng bahay, di ba? Magkano ang pamasahe ngayon? O, di ba? Grabe! Di ba? Hindi totoo. Puro kasinungalingan. Ano ba di nila nararamdaman yung mahal? Kasi yung perang ginagastos sila, hindi kanila. Di ba? Nakaw eh. Di ba kagabi sabi ko nga sa inyo, kalyo yan eh. Sa kakapalan ng mukha nila, kalyo na sila. Kahit anong tanggal mo, the more mo tinatanggal, kumakapal pag bumabalik. Di ba? Kalyo. Di ba? Kalyo. Pero alam mo, di ba sabi natin, buhaya sila. Hindi na ho, buhaya. Hippopotamus na! Diba? Nakita nyo, nagtatabaan eh. Diba? Pero isa na naisip ko bigla. Ito na naisip ko Sa kaguluhang ito, sa nangyayaring gulong to, may traidor sa hanay ng administrasyon. Naniniwala ako. May traidor dyan. Hindi ko pwede sabihin si Rimulya, hindi ko pwede sabihin si Recto, hindi. Ayoko sabihin, pero may traidor. Isa o dalawa na nagkakaroon ng impormasyon sa labas para ilaglag sila. Naniniwala ako. Kasi, alam mo sa panahon pa lang dati ng mga medieval era, may traidor na. Kasama yan eh. Sa langit niya may traidor eh. Sipin mo sa pasimula pa ng mundo may traidor eh. Sino? Si Satanas. Anghel yan eh. Ibinabayan eh. O, sino pa traidor? Sa panahon na kay Kristo. Sa 12 apostol, may traidor isa. Hindi na mawala ng traidor, tandaan nyo. Walang perpekto. May traidor lagi. Tandaan nyo yan. Ano na yung algorithm na ng mundo yan eh. Naniniwala ako may traidor sa kanila. Laglagan na to. Isipin nyo, malapit, tama sinabi ni Panelo, pag malapit na 2028, maglalaglagan na yung mga yan. Hipo! Hintayin natin. Dahil sa paglaglag na yan, andun ang pagbagsak nila. Sila, kaya yung sabihin natin, Marcos resign, hindi ako pabor eh. Ayoko ng Marcos resign eh. Oo. Kasi naniniwala ako, sila ang sisira sa kanila. Maglalaglagan yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Hipo. Baka sabihin nila, hipo. Hindi, hippopotamus. Diba, ang laki. Alam niyo po yung hipo, diba, ang laki nung pag nanganon. Diba? At saka kapal din ang balat nun. Diba? Buhaya. Hindi na nanalo yung buhaya sa hippopotamus, kaya doon na tayo sa hipo, sa kakapalan. Grabe, no? Saan ka nakakita ng ganitong pagsasama? INC lang nakakagawa nito. Diba? At ito na naman, ang mainstream media na... Hindi nila magawa yan eh. Hindi nila magawa yan. Gawin nyo nga. Gawin nyo nga. Sabi, hakot daw INC. O sige, palagay natin hakot. At least may hakotin. Kayo, may hakot ba kayo? O sabi nila, hindi kasi namin, kasi yan mga yan bayad yan eh. Sige, palagay natin bayad yung mga yan. O, punta tayo sa agrumento nyo na hindi kayo bayad. Di ba ganun yun? O sige, hindi kayo bayad. Bakit hindi kayo makapagpuntag ng mga tao dyan na hindi bayad? Ganyan karami. Sige nga. Ibig nyo pala sabihin, kailangan mo ng bayaran ang tao para magpunta ng ganyang karami? Yung ba logic nyo? Hindi. Yan mga yan, sumusunod yung mga yan. Yan mga yan, may kanya-kanyang damdamin yan. Pero, ang nakikita nila, iisa lang.
nahihirapan na yung bayan. Kaya sumusunod sila at kaisahan nila. Bahagi ng doktrina nila ang kaisahan. Ang isang boses sa kanila, boses ng lahat. Sa inyo kasi nasanay kayo na watak-watak. Ha? Ang Panginoon nyo, may Panginoon kayo, sasabi nyo Diyos, pero yung gusto ng Diyos, di nyo sinusunod. Ano ba ang gusto ng Diyos? Magkaroon kayo ng isang tinig. May isang pasya kayo, may isang hatol. Katumbas ng pagboto eh. May isa kayong salita, may isa kayong pamilya, isang asawa, isang Diyos, isang Panginoon, isang tagapamagitan, isang pamilya. Kaya nga bawal mga lunya eh. Hindi nyo papansin, puro isa. Wala sinabing 2, 3. Di ba? At magkaisa kayo. Gaya natin, sabi ng Panginoon Hesus, sa pagkakaisa. Malubos kayo sa pagkakaisa. Hindi malubos kayo sa pagkakawatak-watak. Walang ganun. Siguro sa inyo ganun. Uto-utoan niya kayo. Uto-uto. Ano sabi ng Biblia? Ha? Sumunod kayo sa inyong namamahala. Sino ba namamahala dati ng iglesia? Kung sa paniniwala ng Apostol Pablo, si Apostol Pablo. Dating namahala sa Corinto. Diyan sa, ano ba yan? Mga lugar diyan. Sa Thessalonica. Nawala na yon, paniniwala, syempre, ng INC. Sa Biblia, ang pamamahala ay susundin. Kahit sino naman, pwede nyo sundin eh. Kayo naman. O ito, yung boss nyo ba na nasa building? Ha? Katulad dyan sa BGC. Malaki building dyan, saka sa Makati. May boss yun, presidente o wala? May presidente yon. Maliban kung korporasyon. Pero minsan, isa lang may-ari. O, yung bang boss nyo, sinusunod nyo. O, kung yung boss nyo, isa lang, at lahat kayo sumusunod, nasa, palagay na to, empleyado ng building, nasa, palagay natin, ang empleyado ng building nasa 25,000. Ibig sabihin ba yung 25,000 uto-uto lahat? Kasi sumusunod sa isang boss? Hindi. Kasi may bayad eh. May sweldo kayo eh. Di ba? Ibig sabihin, uto-uto ba sila? Bayaran ba sila? Hindi. Kasi yun ang nakakakita ng mga pangyayari. At yung boss ay may-ari, syempre. Ganon din sa namamahala sa relihiyon, sa iglesia, anuman. Hindi sila uto-uto. Mas masarap kasi sumunod, ha? Kesa hindi ka sumusunod. Tandaan mo yan. Baka, nuknukang sinungaling. Nuknukang sinungaling. Ganyan na ba kababa ang pagkatao ng iilan sa inyo na isinanla nyo na ang kaluluwa ninyo sa demonyo at kaya nyo na magsinungaling? Grabe! Hindi kayo naawa sa mga anak ninyo, pinapakain yung pera na galing sa nakaw. Kakapal, di ba? Alam nyo, kayo, ang sarap ng buhay nyo ngayon. Akala nyo lang. Pero bukas makalawa, pa-check up kayo lahat. May sakit kayong walang lunas. Yan ang karmang tumatama sa mga taong mga sinungaling, magnanakaw at kumakampi sa mga demonyo. Grabe. Hindi ako INC, pero mukhang malapit na talaga. malapit na. Tatapusin lang ho natin tong laban na to. Malapit na. Naging protestante na ako. Born again Christian ako. Born Catholic ako. Pero eto, very inspiring. Diba? Eto. Mga kababayan, mga politiko, nakikita niyo yung mga bata? Hindi kayo nahihiya? Diba? Andito, nabibilad sa araw, nagsasakripisyo, lumalaban para sa bayan, tas tatawagin yung kulto. Kung sila kulto, gusto ko na maging membro ng kultong to. Diba? Kulto kayo ng kulto, pero kayo kuto at anak ko. Ayun, masasabi ako. Nararamdaman ko puso ni Kati Binag. Nararamdaman ko. Bakit sila?
Sandali lang po. Ba't sila kuto? Di ba? Sumisip-sip ng dugo, ng uubos. O, di ba? Yan ang ginagawa nila sa Kaba ng Bayan. Suhol. Grabe! Kulto daw. Sino ba kulto? Yun laman ng balita, araw-araw, tagpasan. Ang daming nangangalon niya. Sino bang reliyon na ganun? Kayo nga, kayo magsabi. Sino ba kulto? Di ba? INC daw ginagamit sa politika. Sino ba yung unang gumagamit sa politika? Binabasbasan pa yung mga whore. Sige nga. Alam mo, ang daming magiging leader ng Iglesia ni Cristo na tunay na ipaglalaban ang mamamayang Pilipino. Di ba? Ang gagwapo pa. Kaya kayo dyan na naninira sa Iglesia ni Cristo, inggit-tikit lang kayo. Di ba? Hindi talaga. Isipin mo, Iglesia ni Cristo, buong mundo na. Malawak na. Kapilya nila, sud-sud magpatayo. Uy, ang kapilya nila, magkano isa? Hindi yan 200 million, ha? 700 to 600 million yan. Di ba? Bukod pa yung lupa. Nakita niyo ba? Bumagyo, lumindol, bumaha. Buo pa rin yung kapilya nila. Sabi niyo may kurakot, may korupsyon. Kayo naman. No? Nahiya naman tayo doon sa nagsabi na may korupsyon. Yung hinahangaan nila, yun, may flood control issue, may ghost project. Inggit na inggit kayo. Hindi nyo kasi kayang gawin to na tunay na sama-sama. Sa mga at saka kayo, yung mga naninira sa inyo, yung mga sandamakmak na page sa Facebook, at saka mga troll, nakalista kayo, ipapatawag namin kayo lahat. Di namin kayo papatawarin. Pag nababa si BBM, tandaan nyo sa mga trolls, ididemanda kayo lahat. Kakasuhan kayo sa mga nanira sa INC. Kala nyo? Kala ligtas kayo? Hindi ako nabasa ko lang yan. Narinig ko lang yan, sinabi na yan. Hindi pwede. Sobra na kayo. Sabi nga na sa Bible, di ba? Di ba meron tayong mga anghel na kapag nakakita ng demonyo, hindi pinapatawad, kinikitil agad at inuubos. Ganun dapat. So mamili kayo, mga politician. Sino kakampihan nyo? Ang Diyos sa langit o ang demonyo dito sa ating lupa? Yun, si Martin, si Tamba. Wala na. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Cathy Binag. Ang ganda ng pahayag mo. Medyo natablan ako sa puso at nakita ko talaga na humahanga ka sa Iglesia ni Cristo at pitatanggol mo to. Maraming salamat sa iyo. Buti ka pa, nakikita mo ang katotohanan, no? Ulitin ko, yung ngayon ng audio, hindi tayo naniniwala doon. At gusto ko, suriin yon bago tayo makapagpasya at ayun ay totoo ba talaga o hindi, no? Yung audio na yon o yung video na yon, no? Ingat lagi kayo, isang makabulong talakaya naman o punong-puno ng karunungan ng kaalaman ang aking komentaryo ngayon. Isang lesson learned, marami kayong matututunan. Paalam po sa inyong lahat.